Kumusta kayo guys? Welcome back to my YouTube channel. I have a special guest, but my twin, ibig sabihin kambal. Hindi ko nga alam kung self-interview lang mangyari dito eh. Kasi mananalimin lang naman ako sa isang pogi pa sa akin ng 3 paligo. Guys, ito na yung request nyo na sana ay magustuhan nyo. Anyway, special din ito dahil it has been almost 4 years since I created this channel. Halika, samahan nyo ako. Kung tutuusin, pwede na itong lakarin eh. Lapit lang naman, kaso mas papabilis ako kung bike ko na lang papunta sa kanila. Anyway, nakachat lang ang ating bida and hopefully nandun lang siya sa bahay nila. Ito karating ko lang. Actually, alam niya na parating ako kaya tawagan ko. At ngayon nga, nandito na ako sa gate nila. May message ko muna siguro. Uy, nandito na pala siya. Diyan, pasok ka. Tulak mo lang. Dali. Yan, pasok. Hello sir, good morning, good morning. Oh, ang lapit mo lang, hindi ka masyado pinagpawisan ha. Oo nga sir, mga 15 minutes siguro. Oh, lika, pasok ka. Lika, pasok. Oh, dahil yung bike sir ha. Oo, kasi ito, pagka yung gusto ko yung yung palaging ready. Pagka may flat yung isa, pagka gusto mo nang gamitin, yung mabilisan lang, pipick up lang ako ng isa, yung hindi flat, larga na. Yun lang kabilis. Gusto mo sir dito kita interviewin? Mainit dito eh. Doon na lang sa room ko, mas malamig. Okay? Kaunting question lang, sir. And then we can proceed to your room. Okay lang ba? Okay, sige. Ito lang ang luwag ng place mo eh. Dami mong mga naipong paintings dito sa mga tabi-tabi. Katagalan na iipon sila eh. Kaya ang ginagawa ko, iniipon ko dito, tapos pagka mayroon exhibit, kukunin ko na lang, pull out ko. And yung mga maliliit, tinatabi ko. Tapos, alam mo naman ako, ang hilig ko reframes. Or, halimbawa, pagka hindi naman nagagamit yung frame sa tagal, binabaklas ko yun. Pwede kong gamitin ulit yun. Kasama yung mga awards mo rito na naka-display. So, tell us something about this. Katagalan, may lalagay ko isa-isa at dinidisplay ko. Siyempre, di naman sa pagbubuhat ng bangko, actual milestones to. Tapos, siyempre, produkto yan ng mga pagsisikap. Kumbaga, makamit lang yung mga yan. So, unti-unti, may ipon, nga sabi ko. Sarap din nila makita, ika nga, is the word tangible, reward. Kumbaga, given as evidence of a specific accomplishment or recognition. Siyempre yun ang laging
hinahangad ng mga gustong manalo, di ba? Ito, isa-isahin natin palawanan ko. Ang kulay sa tubig, National Watercolor Competition, ay ang pinakamatagal at pinakatanyag na invitational watercolor sa atin na itinatagpan ng Genesis noong 1983. Di ba sumali ka nun, sir? Yes, sir. So itong nakikita nyo, I had 4 trophies from different winning entries or different winning years. Kasi di naman nakukuha yan sa mabilisan, di ba? So unti-unti mo itong nakakamit along the way. Ito may nag-iisa akong runner-up or top 6 to 10. Kasi hanggang 10 lang naman ang binibigay ng Genesis sa mga winning eh. At itong tatlong top 5, for you to be elevated, you need to have 3 of these para pumasok ka sa Hall of Fame. And syempre, thanks to God, years after, di naman naglaan, ay nakamit natin yun. So, dito naman sa aking right side, I have also a trophy from GSIS National Art Competition from 2023, I think. So, all of these trophies ay kasama sa grand winnings. Unforgettable naman siya. Especially this one. In France, I won a grand prize at the 12th International Watercolor Festival in Aiguillon, Confluences in 2019. Nga lang, may tipak na siya dito eh. Kasi binayahe ko pa yan eh. Anyway, these are my memories kasama na itong sa AP at sa regional, sa Bicol region. Sa pagsisikap, siguro pwede pang madagdagan. Right, sir? Yes, sir. Salamat sa pagbibigay mo, sir, ng inspiration. Siyempre, ang mga manonood ay gaganahan para gayahin ka. So, dito sa baba, makikita nyo, papansin nyo, may earn dito ang aking asong si Coco. Ngayon, alam niyo may hilig ako sa aso eh. Kaya, expected na natin na darating yung time na mawawala siya. So, at yun nga, binigyan ko siya ng pagpapahalaga. He was cremated or acclimated for pet. And keeping the ashes is a beautiful way to memorialize them. So ngayon, you can transport their remains into custom display like this one for the keepsakes or memorial gemstone. Social naman yan, no? Magandang experience din kasi yan eh. Previously, I worked as a comic book illustrator and layout animator before shifting focus primarily to my fine art career. So in the 1990s, marami na akong na-publish locally illustrations for local. I mean, mas gusto ko pang gawin ang short stories kasi mas dun ang feeling ko eh, paggawa ng crossword puzzles regularly than doing illustrations. So, ang illustrations kasi noon, it was not my cup of tea kasi hindi pa ako gaanong sanay. Tsaka hindi ako nag-excel doon. Pero alam mo naman na lumalaban tayo kahit pa paano. At saka, stepping stone siya at the same time. Kasi mas malaki ang nagawa nito sa career ko bilang pintor. At nakatulong ito. Aba, syempre naman, napakasaya. Kasi may pagka-inosente. Syempre, growing up is beautiful, bittersweet journey. Ika nga. Andun yung pait at kaligayahan.
While childhood brings carefree innocence tulad ng nabanggit ko, di tulad ngayon, iba na ang nature ng kabataan sa kamusmusan noon. Ibang-iba. Lahat na yata ng pinopost sa FB ay naranasan ko na noong 70s to 80s, the 90s. So, napakasaya. The magic of childhood, maituturing ko na unforgettable. Kasi being a kid means experiencing the world with fresh, yung sariwa, sa mata mo, sa nakikita mo. Yung endless playtime, and unconditional love from your parents and siblings kahit na andun yung asaran at pikunan. So, di ba? Alam niyo na yun. So, it is a time when the simplest things like running in the rain, yung paborito kong gawin or eating your favorite snacks, or market kayo sa mga puno, naliligo kayo sa ilog, sa dagat, it brings you joy to me, and so no regrets. Empty na. Wala ako sa kusina nila. Nakakauhaw Init. Okay. Thank you. Kuha na sa akin. Wala akong tubig. Anong mga nakakailigan mo, sir? Bakit very private person ka? Ako. Una, meron kasi akong mantra ano may mantra? Wala akong idea, sir Ano yun? Minimize your pain, maximize pleasure. Kasi being a private person, it protects your mental peace and grants you your freedom to pursue your goals without outside pressure, and minimizes drama. Ayaw kasi ng madrama Ikaw, gusto mo ba ng madrama? Hindi rin, sir Ano pala course kinuha mo sa kolehiyo, sir? Nung college, I attended college, though not for fine arts. I studied industrial technology, earning a Bachelor of Science in Industrial Technology, majoring in architectural drafting from Sorsogon State University. It was the 90s, early 90s. So I later pursued my postgraduate studies after 7 years kasi nagtrabaho pa ako dito sa Manila noon comics, animation. So I earned a Master of Technology degree from TUP, yung Technological University of the Philippines dito sa Manila. So while my college background was in technical drafting technology, pero alam mo, di ko rin naman nagamit yan kasi alam mo na, yung pagmamahal ko sa sining at pagmamahal ko sa paintings. Ngayon, yung kung ano yung dinidikta ng puso mo, yun ang sundin mo, di ba? Bakit, sir, napamahal sa iyo ang sining? Siguro, it is an emotional release. Kasi ang sining provides an outlet for feelings, yung nararamdaman natin, that words alone sometimes cannot capture. So, it offers comfort and way to work through stress and trauma. Kasi di ba, pag alam mong may traumatic experiences ka, minsan lumalabas yung natural mo dun, yung sa nilalabas ng art. So, siguro, yun din ang nagiging dahilan kung bakit yung mga tao, it's a kind of relief pagka yung labas sila ng kanilang emotion through the drawings or paintings. Kain pa tayo. Nagpapawisan ako sa mga tanong mo. Oo, syempre.
pag binigay sa'yo, kailangan yung pagtanggap ba, ah, maluwag dapat sa iyong kalooban at pagpapasalamat. Kasi ah, humility and responsibility with the blessing of a talent comes the gentle realization that is meant to be shared. So, pag mayroon ka nun, na-share mo naman. Ipakita mo para ma-inspire sila. So, mayroon kasing sense of purpose ang talent na ibinibigay sa atin ng taas because it makes you feel uniquely equipped and it often inspire a drive to use your skills to make a meaningful difference. Kasi kakaiba ka sa karamihan pag binigyan ka nun Whether though art, problem solving or helping those around you, syempre, and then realizing you have a talent is an eye-opening and deeply humbling experience. And it evokes a powerful mix of gratitude and purpose and stewardship. Di, malabas yung mga English ko sa'yo mamaya dito tayo din sa room. Ang init dito. Ngayon ko lang din nakita yung mga gawa ni Sir. Mga nakasabi dito sa wall niya. Ito, parang nakita ko na ito oo, gawa ko yan nung gawa ko sa GSIS entry ko dati. At eto, merong kanina to, Sir. Okay, ano yan kay Ross Capili. Binigay niya sa akin. Tsaka, mayroon kang oil dito, Sir. Kailan pa to? Galing. Tagal na yan. Ano yan? 2009, I guess. Unang mga gawa ko sa oil. Tapos, eto. Yan. Yung Palawan Cliff. Tagal na rin yan. Mga nag-uumpisa pa ako sa oil medium. Tsaka ito kay Erwin. Parang Erwin. Bigay din sa akin. So actually, marami akong mga gawa ng ibang artist na ni-display ko rito. Yung iba, ito kay Jejo Jimenez. Yung iba kasi hindi ko na naisabit. Pero may mga naibigay. Ang iba, swap. Tulad ng kay Erwin. At dito sa art room ko, maliit. Yan, kay Sir Fidel Sarmiento. During our Christmas party. 2 years ago siguro to. For some reasons, yun nga, nagkaroon ng palabunutan. Nakuha ko yung award na yun or gift. Fortunately. So, meron pa dito sa kusina yung mga luma kong gawa. Ito yung gawa kong oil. So nag-experiment lang ako noon Hindi ko pa masyado nagagamay yung aking tawag dito, style. So kahit ano lang ginagawa kong style Ano yan, Sir? Acrylic ba yan? Oo, acrylic to. Ito, tingnan mo yung signature ko. Iba pa So, yun lang. So, dito yung room ko. It is a space saver. Lahat pwede mo ma-fold Dito sa desk. At small computer area. At ang easel ko naman dito sa side na dinadala ko. Pero pagka inaano ko na itong
bed ko, nilalabas ko na lang yung iba para magkasya. Hindi naman ito ganong kalakihan eh. Dito na rin ako gumagawa ng project. Pag may mga project, komportable ako dito kasi I can run my air condition the whole day. Saka ko gagawa na pag sobrang mainit. At tsaka yun nga, yung Morphe bed ko pagka pagod na, nilalatag ko na lang siya. Maya-maya, papapasukin ko dito si Thundercats Joe kasi mas malamig, mas komportable para maumpisan namin yung interview. Ngayon, may naayos pa siya. Okay, try natin. Ano, ready ka na ba? Ano yung mga umpisa natin? Ano yung mga i-interview na? Handa ka na ba? Once again, welcome to my YouTube channel, sir. Hi, how are you today? I am doing well, thank you. What keeps you busy right now? Keeps me busy right now. I've been that's working. I've been painting and preparation for my exhibit these coming months because I have July, August, November. So these are all my preparation for the upcoming exhibits. Speaking of exhibition, whether for art, business, or trade shows, merong requires intense planning, logistics, and budgeting. Of course, yung success naman natin relies on early deadlines, securing a venue ng gallery na meron na sila, and the marketing, overlooking the details leads to a stressful, unorganized experience. Siyempre, hindi naman ganun kadali. Lalo na pag may solo exhibition, dahil lang managing, it requires also specific adjustments to your preparation strategy. So, yun ang nakikita kong karanasan based din sa mga naranasan ko ng mga panahon na nag-uumpisa ako. So, speaking of pag-uumpisa, ano naman ang pwede mong i-share sa amin? So, starting drawing when I was young, I remember, can be frustrating. Parang hindi ka masaya because hindi tawag tayong motor skills and patience are still developing, and children are often get caught up in trying to make things look perfect. Parang gusto mo laging perfect yung ginagawa mo sa pagguguhit mo eh. Kasi naalala ko when I was 7 years old, nakakapag-doodle na ako yun sa papel nung grade 1, yung may mga guhit, baril-barilan, bahay, bundok, na normally yung mga ginagawa nating bundok na mayroong araw, di ba? At human stick drawings. So, yun yung mga natutunan sa mga nakikita lang. And then, yung drawing naman evolves naturally from simple exploratory scribbles and early childhood to highly detailed, mayroon ng conceptual nun eh, and to deliberate creation in adulthood. So, itong progression moves from drawing what you know, yung mga symbols and memory, to drawing what you see. So, yun siguro ang observation at perspektibo na nakikita ko ng mga panahon na yon. Alam mo, hindi na nakapagtataka eh kung bakit seryoso ka at maalam sa mga bagay-bagay na nakikita, yung accomplishments mo. Kanina, yung nakita ko doon ng mga trophies. So, nakatulong ba sa'yo yun sa kalagayan mo ngayon? Well, siguro
benefits or masasabi kong palamuti para sa akin. Mayroon kasing credibility and prestige. Kasi marami naman kahit sa mga singers, mga actors, lalo na yung winning jury shows or industry awards give you a stamp of approval. And that makes it easier to sell work, attract gallery, representation, or secure grants. Ang awards naman kasi can significantly boost your career by providing validation, siyempre yung external credibility mo, and yung networking opportunities. However, awards are subjective and come with risk. Siyempre may panganib yan eh. Ang tagumpay ay dapat sinusukat sa kung paano pinalalawak ng mga karanasang ito ang iyong nagiging malikhain sa halip na sa parangal or sa mga parangal nakukuha yung award na yun. So ito, iklaan natin. Ang tagumpay raw ay hindi lang tungkol sa mga parangal, kundi sa kung paano ka nagiging mas malikhain dahil sa iyong mga karanasan. Gets na? Kahit ako medyo bumagal ako doon eh. Tapos, ano pa ba yung tanong mo? Tungkol sa maalam, sa mga bagay-bagay. Diba yan? Ngayon, well, bobo rin naman ako eh. Marami namang, pagkakataon na nagiging slow yung, utak eh. Di naman agad nakukuha ng mabilisan. Siguro, I would say, maintaining intense focus. Tapos, di ba pag may ini-aim ka ng isang bagay, kailangan tutukan mo lang yun eh. Yun lang naman ang sekreto doon eh. Para mas mapadali. How many siblings do you have, sir? And total, 7 kaming lahat. Pang-anim ako. Pero 4 na yung nawala. So, 3 na lang kami. Nasa probinsya silang lahat. Ngayon, ang tatay ko, he was only 51 nung namatay. Then, I was only, siguro, first year college. Was 90s or 89. Weird nga eh, dahil kasi wala akong matrace na any painter or artist sa lahat ng side ng family ko. Yun ang nakakatawa, di ba? Being the only painter in the family often means bridging the gap between one's practical worlds. Magkakaiba ng landas, wala kang pagkukunan ng ideas from them. And sabi nga nila, do have your own research. Ano yung mga hobby niyo, sir, bukod sa pagpipaint? Yung hobby ko, aside from pagpipaint, isa na siguro yung yung gardening. Kasi mayroon siyang deeply rewarding, parang therapeutic, that improves your mental well-being. And ano pa, tulad mo, di ba, Undercuts Joe, nahilig ka rin sa pag-vlog, di ba? And I myself, I do that too. So, sabi nila, it also boosts your confidence. Pero sa akin, baligtad eh. Mahihayin naman ako sa public. Madali ako ma-distract eh. Parang bigla akong na bablangko pag mayroon ako nakikita maraming tao sa harap ko. Pero, siyempre, laking tulong yung ginagawa mo. In fairness kasi it allows you to connect with like-minded people, lalo sa mga artists at traveling. And yes, speaking of travel, sa pa yan, reducing stress siya sa akin and offering deep cultural experiences. Siyempre, ganda ng ibang lugar eh. Yung kapaligiran, pagtingin. Isa pa, ano pa ba? Also,
biking and walking because millions of people pursue them for leisure. Nga pala sir, bago natin makalimutan, let us discuss your style of painting. When did it start? If I'm not mistaken, I started to work on raindrops paintings when we had an exhibition at the Gallery Ana in 2018. Title pa nga nun is Mind Over Water. It was a group exhibition of the watercolors in the country. And I came up with the idea because I personally have loved the rain ever since childhood. Yun nga, nabanggit ko dun sa interview natin kanina. The rain never fails to encourage me to make good things happen. Laging, ang sarap ng feeling pag laging umuulan eh. Yung mga naaalala ko nun. So, I have these entries to paintings I've created. I get motivational energy from the rain droplets. It has the most wonderful colors in the background, referring to my two most important works titled Pit Pattering 1 and 2. So, hindi pa ganun ka-detalye yung gawa ko nun eh. Nag-struggle pa ako dun sa mga droplets na yan. Nagagamitan ko pa nga ng white watercolor pigments or paints. So, yun lang ang natatandaan kong mga exhibition namin. So, tuloy-tuloy naman yun. So, I realized lately na nung tuloy-tuloy yung ginagawa kong series na yun na I am kind of lobophile. Parang addictive na dun sa estilo na yun or sa ulan. I love every aspect of rain and my mood is completely dependent upon the weather. Even if it can be freezing, kahit sobrang lamig, wet, and it causes the ground to become overrun with mud. Alam mo, nag-i-enjoy pa nga ako ng bata yung mapuputik. Lulubog yung sarili ko ron So, though I had to explore various mediums over my career, di ba yun ikot natin kanina, nag-umpisa naman ako sa acrylics at saka sa oil. Nahirapan akong hanapin yung estilo ko kasi noon discovering my own painting style is a journey of trial and error, rather than a sudden revelation. Matagal din siya kasi ugali ko kasi na di mag-research at pag-aralan yung style ng iba. Hinahayaan ko lang na lumabas yung estilo ko naturally kasi later on madidiscover mo naman siya So from then I've focused almost exclusively on watercolor since 2014. Medyo bumitaw na ako sa ibang medium after that. Kung naalala mo yung mga pinakita ko, matatagal na yun hindi ko na inulit yung mga ginawa ko So, the majority of my work features scenes directly in the rain or from a blurred or street window is often unclear and distorted, which can give my art a surrealistic appearance. Uy, teka lang. Makakalata na ako sa iyo Ako talagang lagi nagsasalita dito. Matanong naman kita, kasi curious ako sa iyo. Paano pala nag-umpisa yung Thundercats na yan? Ang istorya niyan, actually, nakakatawa Nagsimula yan, yung Thundercats na yan during pandemic. Group of bikers kami. Mga dating nakasama sa comics and animation. Nabuo dahil siguro boring sa bahay, walang magawa. Bumuo rin kami ng chat group sa Facebook. So yun nga, nag-usap-usap kami. Magkita-kita tayo, pero kailangan bumili na kayo ng sarili yung bike. So yun nga, nagpasya kami na magkita-kita at nauwi sa long ride, short rides. Marami kami narating kahit sa kung saan-saan, malalayo. At ngayon nga, dahil sa naisipan ko i-vlog, nag-suggest yung isa na why na tawagin natin yung grupo natin na Thundercats since karamihan naman ay nasa 50s. So tawanan, katawanan kami. So ibig sabihin kasi ng Thunders ay matanda. So
Mula noon, Thunders na ang tawagan namin. Pero yun nga, ang twist noon is hindi na nagpatuloy yung yung biking namin lately kasi busy na yung mga iba. Pa isa-isa na lang kung sino yung gusto mag-ride. So ngayon, ako pa rin, tinuloy ko yung pag-vlog ko at tinawag ko naman yung sarili kong Thundercats Joe. So wala na silang magagawa doon. Nag-vlog eh. Kaya naman pala eh. How to inspire young creatives, sir? Well, how to inspire you young creatives? Of course, you need to build lasting motivation. Keep motivate yourself. Encourage to establish daily habits. Learn from happy accidents. Kasi maraming bagay-bagay dyan na pwede mong pag-aralan. And then, study masters artist and create a welcoming, low-friction studio space to paint. Paint freely. Uy, anong ginagawa mo dyan? Ito, tinitingnan ko lang yung sketch mo eh. Hindi ko nga alam kung paano mo ito ginagawa eh. Mga ilang araw mo natapos to? More or less 3 days ago. 3 days? 3 days ba? Oo, 3 days lang. Tagal din kasi malitalye siya eh. Wala kang makikita pero kasi nakalapis eh. Pero pagka pinocus mo, makikita mo na siya. Para saan to, sir? Ano yan sa entry ko for Kulay sa Tubig this coming in September. Ganun ba? Ganda. Can't wait to see the outcome. Salamat sir sa pag-share mo ng storya at ako ay nagagalak na siyempre malinawan. Marami kasi nag-request sa akin. So, salamat sa pagpapa-unlock sa aking imbitasyon. Thank you. Nabuhay ka. Uy, ikaw pa. You're welcome, bro. Siyempre, ako yung nagpapasalamat din na narito ka. At pagtuunan natin ng oras itong interview mo. Siyempre, Thundercats Joe, for sharing your passion with us, it really stands out. And alam mo na, and I appreciate everything you create. And I'm a huge fan and can't wait to see what you do next. And one last message, I would like to thank you, my brother and sister dyan sa probinsya. Kumusta na po kayo? Kay nanay na sobrang mahal ko, pasensya na at di pa makauwi. Hayaan nyo, darating ako dyan soon. Anyway, thank you. Siyempre sa mga friends and idols sa animation and comics, mga katubig, laban lang. At may awa ang Diyos, darating din yung puntong makakabawi rin tayo. Anyway, God from above, thank you so much. Nga pala, before I forget, my friend Joey have social media accounts, Facebook, Instagram, and YouTube channel. And for those who haven't seen his works yet, you can only find them on his accounts, right? Right. That's where all the paintings he posts are. Thank you so much guys for watching.